Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, "Pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila." Sinabi ni Laban, "Kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko. Batay sa karanasan ko sa panghuhula, tulay na pinagpala ko ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita." Sumagot si Jacob, "Alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan." "Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo?" tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, "Hindi ko po kailangang ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong alagaan ang inyong kawan. Kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon, pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim, gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwang titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, ay mayroong kayong makikitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi. Masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti, iyan ang ating gagawin," tugon ni Laban. Ngunit ng araw ring iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin. Gayon din ang mga tupang itim at ito'y ipinalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya si Jacob at natira sa kawan. Silang mag-amay lumayo ng may 3 araw ng paglalakbay. Dala ang alaga nilang kawan. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganoong pagkakataon, nag-asawahan ng mga hayop. Napaglihian ng mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban, upang ang mga ito ay laging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan, at ito'y hindi niya inihalo sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilagay na lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malulusog. Kaya malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang kay Laban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob. Lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at mga kamelyo at asno.